Naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promises that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano? Natatakot siya? Takot pala si Digunyo. Ano? Kung hindi kayo naglolokohan dyan, ano? Takot si Digunyo. Putang ina, takot ka pala, Digunyo. Kay Paduano pa lang yan. Mata pa lang yan pag nakita mo. Ewan ko na lang. Ulitin natin mga kababayan. Okay, pasok. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglolokohan talaga, Lady Frank. Liwan. Nandiyan na rin si Lucia. Irene Padron, Lady Frank. Opo, Marisa Dayap. Tommy. Tuloy. Catalina Galletes. Opo. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promises that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano? Ganito kasi ang mga kababayan. Nag-promise pa yan na after November 1, dadalo na yan si Digunyo, Evelyn Calison, Elsa Obedosa, Elizabeth Logan. Kaso nga mga kababayan, Agnolin Reyes, Brenda Borton, wala Hindi dumalo Getuloy, Benjamin Bernardo. Natatakot siya? Remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. Nako, former president ka na, hindi ka na presidente. Take note yan former president ka na. Ibig sabihin, yung respeto, hindi na tulad noon na ikaw ay nakaupo. Ngayon, naging presidente ka na lang, yun na lang tinitingnan tao. Pero kapag kaganyan, nako, mawawala ang respeto. 'Di ba? Bernie Pogi Channel, Luisa Navales. Sa inyo pong lahat, ng mga bagong dating mistress. Pasok. First invitation was answered by Attorney Delga. No. Now, for on behalf of the president, in the absence of that authority being requested by this committee, to this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delga on the first hearing, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Why? Why? Because the first reply made by Attorney Delga representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. Correct. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter after November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read in toto the portion of such reply coming from Attorney Delga. Hence, my client respectfully request to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to, naglulukuhan tayo dito? Naglulukuhan kayo dyan? Wala. I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promises that he will be present after November 1. Correct. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay ano? Natatakot siya? Ay! Takot pala! Biruin mo, binigyan na ng palugit yung idol nila. Na after November 1, dadalo.
At sumulat pa yung abogado ni Digunyo. Ano nangyari dito? Bakit tila ba umurong ang itlog ni Digunyo? Kita nyo? Sabi ko sa inyo, takot yan sa Quadcom. Pero sa Senado, dahil nandoon yung kalbo at kamukha ni Jack Ma at yung bigoterong maliit, di ba? Siyempre malakas ang loob niya. Ganun yun paano yan dadaluyan dyan? Magigisa siya. Magigisa ng husto. Bakit? Makakaharap niya na yung maging mga dating mga tauhan niya na mga inutusan niya para ipalaganap itong gusto niyang mala Hitler at makademonyong pamamaraan para sa kanyang programa kontra droga. Paano ngayon yan? Wala. Kakaharapin mo? Sino? Si Garma? Inutusan mo Paano mo pa sisinungalingan yan? Di lalong na-stress yung lolo nyo. Ano gagawin yan, mga kababayan? Baka hindi lang ihi, tae, ang lumabas sa puwet niyan. Diba? Sa sobrang takot ni Digunyo, wag na lang. Hindi na ako dadaloy dyan. Bahala na kayo, i-contempt niya ako. Diba? I-contempt niyo ako kung gusto nyo. Parang ganun lang yung gustong gawin na lang ni Digunyo. Sa sobrang takot, mga kababayan. Sa sobrang takot, hindi na dadalo. Diba? Nagmalaki pa yung mga DDS, panay ang post nila. Ayan na! Ayan na! Ayan na ang idol namin dadalo na. Magkakaalaman na kung paano ilalampaso yung mga membro ng Quad Committee. Yung pa yung mga banat nila. Pero bakit? Hanggang sa ngayon, inaasahan nung nakaraan dadalo. Nako po mga kababayan. Tenga! Oo, tenga. Kaya mga kababayan, tandaan nyo. Nung mula nang hindi dumalo si Digunyo, ginawa nilang issue yung ICC, yung kawani ng ICC, abay nakipagkita daw kay Romualdez at kay Saldico. Na pinalabas pa nila na yung paggastos daw dito sa mga taga-ICC ay inisponsoran daw ng gobyerno. Ano naman? Bakit? Hindi ba pwede yon? Tandaan nyo, ang mga Pilipino maasikaso sa mga bisita. Kultura yan Hindi yan dahil lang sa may kailangan sila at may kailangan ng gobyernong ito para dito sa mga Duterte at sa mga ibilang mga kasama nila. Di ba? Kultura nating mag-asikaso ng mga bisita dito sa ating bansa. Pero walang kinalaman dyan si Pangulo. Ano na? Wala na. Urong ang bayag ni Digong, mga kababayan. Uy, nandito si Kainaro. Sa mga hindi pa nakasubscribe diyan kay Kainaro di ba? Nandiyan na rin si Jojo Medina. Sa inyo pong lahat ng mga bagong dating. Shout out po. Napumunta dito? At so, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for attorney Delga to answer both letters. Siyempre, dapat sagutin niya yung attorney niya yung nakikipag-usap dyan Di ba? Nasa na ang people power? Wala na. Wala nang people power yung mga yan. Isip lang nila yon mga kababayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kainaro. Isip lang nila yon na kaya pa nila. Ganon talaga, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pati yung pagtigas ng edits ni Digong, isip niya na lang yung pa kaya ang dami ng tao nila na sinasabi nila, wala na. Kung si Digunyo nga, umatras na. Di ba? Ito, palabas natin to. Pasok. Kita nyo to. Pinalabas ko to pero medyo malabo ito. Mas maririnig ninyo. Pasok. Salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente. Ikaw naging vice-president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as
as fast as you can get out of politics. Hmm. Maghanap buhay ka ng negosyo basta mabuhay ka lang mapayapa. Kita nyo, mga kababayan, kahit si Digunyo, kita nyo, tila ba dumidiskarte na naman nung diskarte niya. Na ano, magpapaawa at ang gagawin niya kunyari, nagpapakumbaba na saan? Kay Presidente. Para kampihan siya. Bakit? Konti na lang yung kakampi niya sa Kongreso, sa Senado. Sino pa ba? 'Di ba? Yun lang yung mga alipores niya. Si Bato, si Bongo, at sino? Si Robin. 'Di ba? Wala nang kakampi eh. So paano ngayon 'yan? Kailangan mo na digong magpaawa. Kaya ngayon pati si Sara ginagamit niya na sa kanyang propaganda. Na ano, kunyari pinagre-resign mo na. Bakit hindi nga ba? Pag-resignin mo na ng tuluyan. Nang sa ganon, wala nang problema. Kita nyo mga kababayan, natapik ko naman na to kahapon. Kagabi yata. 'Di ba? Kaya mga kababayan, alam nyo na kung ano mangyayari dito. Tandaan ninyo, ito si Digunyo, yung sinasabing malakas, magaling, wala na. Yung sinasabi naman kay Pangulo na na weak leader, naku, budol yun sa mga tanga. Kasi yung mga tanga madaling maniwala sa sinasabi ng matanda na ito. Di ba? Naniniwala sila na ay wala yan kasi. BBM, adik, di ba? Algem, ganyan yung paniniwala nyo. Ay wala. Hindi, may weak leader yan eh. Di ba? Wala. Tuloy. Kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamo ro gaduot sa iya o sa iba. Nako, hindi ko na maintindihan. Usog na natin. Well, Was there a time na hindi mo ba tanggapin yan? Kasi if father is a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Sa'yo na mismo galing yan. Mahal mo talaga anak mo, pero yung mga pinapatay mo na mga anak. Na yung mga magulang ngayon nagsisigaw. Ano ngayon yun? So, ang mahalaga lang yung buhay ninyo. Pero yung buhay ng ibang tao, baliwala sa inyo. 'Di ba? Baliwala sa kanila yung buhay ng mga ibang mga tao. Yung buhay lang at pamilya niya ang importante. 'Di ba? Alam mo pala yung pakiramdam ng nagmamahal sa anak. Paano yung mga pinatay ninyong mga anak nang may anak? Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado na panahon. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako, kay Inday, she has to do it. Kasi mas mabuti ang alam niya ang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin. Na mali kung gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag ka pumasok. Medyo alanganin. Hindi ko malam. Nako, wag daw pumasok sa alanganin. Alanganin na talaga sila. Opo, shoutout Sumayet. Opo, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, Ana Bilbi. Tuloy. Pagsabihan niya. Pero mas mabuti nandyan ako. Kaso nga hindi naman nakikinig sa'yo. Paano yun? Inday, para sa akin, Oh. ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. Publicly sasabihin ha, mga kababayan, ito na. Pakinggan ninyo. Sa mga DDS na tanga, pakinggan nyo yung sasabihin ng idol ninyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics. Nako. Maghanap buhay ka ng negosyo basta mabuhay ka lang mapayapa. Nako. Umalis ka na dyan sa politika.
Oh, umalis ka na daw sa lalong madaling panahon diyan sa politika, Sara. Dahil alam mo na mangyayari, baka makasama ka doon sa malayo. Ang tawag nila ICC. Oh, at kaya ngayon mga kababayan, yung payo ni Digunyo, ito, pagbibigay na ng babala para kay Sara na maraming kaso na lumabas at maraming ebidensya. O baka nakakalimutan ng mga DDS na mga tanga, 'di ba? Na ano? Na maraming kaso si Sara. Sige tuloy. Huwag kang mag-ambisyon na total vice president ka na. Total vice president. Hindi, ito paawa, pero alam nyo mga kababayan, itong mga banat niya, wala na, basang-basa na to. Yung mga diskarte ni Digong, wala na, palasak na, osla na, laos na mga kababayan. 'Di ba? Napirmahan na po, ano ba yan? Po pala ang maritime zone at kahapon. Okay. Sige, tuloy. At hindi lang yan, pati yung executive order ni Pangulo para itigil na yung mga online gaming at Pogo, Kainaro, na ano na rin na ipasa na rin. Sige tuloy. Ang Pilipinas. Ang problema, Yung mga tao naman hindi pinagre-resign na nga, pinapalis na nga si Sara. Ito naman mga amuyong kasi mapapahiya lahat yung mga amuyong na nagtanggol sa kanila. Hindi kailangan po natin kailangan po natin si Sara para sa bayan. Mga bobo talaga, 'di ba? Ang bobobo nila, yellow gamer. 'Di ba? Ang bobobo nila. Pero pinipilit pa rin nung nag-i-interview yung tanga na tatanong pa na kailangan ng bayan si Sara. Wala na, mga kababayan, yung ganitong estilo, paawa. Oo, yan, estilo ni Digong, paawa. Tapos biglang mag-aangas bigla. Akala mo talaga, kaya pa niya. Wala na, Nilda Arceo. 'Di ba? Herman de Guzman. So mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Meron pa po akong meeting na isa pa. At mamaya uuwi na rin ako. Pauwi ng Maynila. Dayan Santos, magpe-prepare pa po ako, kaya paalam na po muna. Muli, sa mga hindi pa nagla-like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo sa pagsama ngayong araw. Darrell Bautista, umabol pa. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na sa amin ni Kainaro, muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.